Welcome guys sa aking channel video. Ang ating tatalakayin sa driver's license. Yes show. Welcome guys sa aking channel. At ito na naman tayo sa isang panibagong content video. Ang ating tatalakayin sa araw na to. So ayun guys, papunta tayo ngayon sa office ng LTO at tayo ay mag-renew ng ating driver's license. So yun guys, hindi ko pa alam guys kung ano yung updated na policy ngayon sa pagkuha ng driver's license o sa pag-renew. So nabalitaan ko lang guys, this coming October 2021 is magbabago na guys yung guidelines ng LTO. Ito yung bago nilang memorandum na mag-e-effect tong this coming October. So ayun guys, so good news guys, ang magiging validity na ng ating license kapag nag-effect na tong bagong memorandum na to ng LTO is 10 years na. So yun guys, so kakibat guys ng ng good news na yan is syempre meron karagdagang na mga guidelines. So ito guys yung alamin natin. So ayun guys, konti lang guys yung aking kaalaman tungkol sa bagong memorandum na to ng LTO. So yun guys, 10 years nga yung validity ng ating license. So yun lang guys ang ang alamin natin. So meron lang akong konting input regarding sa ganyan. So ayun, so papunta na tayo ngayon ng LTO office. So sa pag-renew pala ng license guys is meron tayong palugit. Binibigyan tayo ng before 2 months before expiration. So dapat nag-renew na tayo. So sa case ko guys is hindi ko naasikaso. So ayun, ngayong mismong birthday ko. So yun, sa mga gustong bumate, so accepted naman guys sa mga babate. So ayun guys, yun, tutuloy natin sa ating topic. So sa pagkakaalam ko guys, pag nag-renew tayo sa mismong expiry date ng ating license is magkakaroon tayo ng penalty. So yun guys ang di-discuss natin mamaya, kung magkano yung mga babayaran natin, yung mga magagastos natin, at kung magkano yung penalty. So yun guys, hindi naman kabigat yung penalty. So tanggap naman natin yun guys. So gaya nga ng sinabi ko kanina, yung bagong memorandum ng LTO. So sa mga gustong makakuha ng counting idea tungkol sa bagay na yan, so marami naman sa YouTube guys yung mga nag-upload regarding sa bagay na yan. So ayun guys, i-search nyo na lang. So siguro guys makakapag-vlog din tayo tungkol sa ganyan. So yung pag-vlog kasi natin guys is sinisingit lang natin. So dahil nga sa trabaho natin, kaya hindi tayo nakakapag ganong mag-vlog. So yun guys, binigyan naman tayo ng chance ngayon na makapag-vlog. So tamang-tama guys tong content ko na to. So
Ito yung mga kailangan nating mga riders, yung updated sa ano, sa pag-i-renew ng lisensya. So ayun guys, bago ko pala makalimutan guys, is kung bago ka pa lang sa akin channel, ay paki-subscribe naman guys yung ating subscribe button, at paki-hit na rin yung notification bell para maging updated kayo kung may video pa ako na i-upload. So ayun guys, abang-abangan nyo yung vlog ko tungkol sa bagong memorandum ng LTO. Kung sakasakali guys, tayo pala rin na makapag-vlog ulit. So ayun guys, kung napapansin nyo, yung stoplight natin is ang bilis na ano, mag-go. So tatawid na lang tayo sa kabila. Para may problema guys yung traffic light dito. Ang bilis na kung mag-go guys, seconds lang. So tawid na lang tayo sa kabila. So ayun guys, sana wala pang ganong pila. So tinanghali na tayo. So ang oras natin ngayon is alas 8:30 na. So magtatanong pa tayo guys kung ano yung mga dapat gawin. So matagal na rin kasi yung last na nag-renew ako ng lisensya. So ayun, maraming nag-aabang dyan. Yung iba dyan is mga fixer. So wag tayo guys magtitiwala sa mga fixer. Kung kaya naman nating ilakad ng sarili, so mas maganda guys. At hindi pa tayo ano, magkakaroon ng aberya kung sakasakali. So bali malapit lang naman guys yung LTO office dito sa place ko. So mga 5 kilometers lang siguro yan. So sa panahon kasi ngayon guys is pandemic, kaya medyo may hirapan tayo. Kaya nung last na nag-renew ako ng ano, ng registration ng ating motorsiklo, so inabot tayo ng hapon. So wala na pala yung mga medical dito. So nalipat na yata sa kabila. Mag-renew ako ng lisensya, boss. Renewal na lisensya. Oo. Medical ka na muna. May medical ka na. Hindi ko pa alam yung proseso eh. Basta pa medical ka lang tapos pasok ka sa loob.
Saan na ba yung medical na wala na ibang nandito eh? Pwede pa tumawid dyan? Parko doon. Yan ang parka doon. Guys, ang unang step ng pagkuha ng lisensya is kumuha muna tayo ng medical clearance natin. So unang-una sa lahat, yan ang unang-una nyong gawin bago tayo pumunta sa mismong office ng LTO. So ganoon din guys ang sasabihin sa inyo, hahanapin kagad yung medical certificate. At isang tip pa guys, dapat alam nyo na yung type ng inyong dugo bago kayo pumunta sa medical center. So may bayad kasi guys yung pagkonsulta kung ano yung type ng ating dugo. So dagdag expenses pa natin yun guys, at mahal din kasi yung pa-test ng ating dugo. So nasa 150 din yata. So ayun, yun lang ang ma-advise ko guys para makaless kayo sa bayarin. So ayun guys, B+. Tawagin ko na lang kayo para makaupo kayo. Yes sir, pasok muna kayo. Tawagin ko na lang kayo. So ayun guys, pinaupo muna tayo sa kabila at punuan pa kasi at kailangan kasi ma-maintain nila yung social distancing. So ayun guys, bili lang ako ballpen. At habang nag-aantay tayo guys, mag-fill up muna tayo ng form para sa sa application para sa pagkuha ng medical certificate. So yun guys. Kano po? Upo po kayo, sir. Pwede ko may cover black. Upo kayo, sir. Pakinggan mo lang. Saka nakakagat ako. Ang birthday pala to. Di patid ka mo din. Mag-repay. Balan, papapilap yan mo guys. Guys, kailangan nyo lang sagutan yung form, tapos kailangan din yung lumang license natin at kailangan mailagay yung license number ng natin, lisensya, yung luma guys. So kailangan natin yan. Kahit yung nasa likod guys, may number yan sa likod. Hindi ko alam kung anong number yun, basta kailangan din yung guys yung nasa likod niya.
Walang pag-walk-in ha? Okay na po. Bigyan niyo po mamaya doon. Pumunta po kayo. Ah. Tatawag. Yan, salamat. One hour later. Kunin mo number? Ano nalagay niya? Ayan. Pero po na. So, ayun guys, nandito na tayo sa medical room. So, si doktor ang mag-interview sa atin. So, may papabasa lang naman sa atin guys yung abstract, yung numero, tapos yung kulay. So, malalaman dito guys kung colorblind yung natin yung mata o may diferensya. So, yun guys. Sige po. Nagtaon na sir. Nagtaon na po. 35 po. Ano pong height niya? 5'7 po. Yung down po. 70 kilogram. Po? Blood type. B+. Sasalan po. Hindi po. Maintenance po sa blood pressure. Wala. Sir, pa-identify lang po yung number. 14 sir. Number 9. 15. Pakibasa lang po yung mga letter. D, E, F, P, O, P, A, C. Color. Kulay green. Kulay red. Wait nyo na lang po yung color. Student to. A few moments later. One hour later. Aray pa naman tayo. Ay, need mo ba? Dito na lang tayo ng record na lang. Ay, yun o. Pangalat pa dyan. A few moments later.
Masok na bro. Saan papalit pa ay? Ayun mo wali. Ayun mo wali. Nag-computer mo lang mali. Tapos pa kayo mo nito. Hindi na. Yeah. Sir, mag-renew ng lisensya. Mag-renew ka ng lisensya ka? Hindi po. Mauna, pilido na. Kailangan mo po ng pumula mo yan. Ako na po. Sir, mag-renew po ng lisensya. Ito yung lisensya mo. Kawin medical. Same address. Papalit po sana ng address. Papalit ka ng address. Apo. Ha? Baka mo ng barangay clearance. Same address na lang po, wag na pong palitan. Bali, nagkamali lang kasi dati yan sir eh. Kaya hindi na na-update noon. Sila pa mo. Hindi walang to ng sir. Hindi walang. Wala pa lang. Dulo pa ba dulo? Dulo na. Isang student. Dulo ka pa agad ang dulo ka rin makakita. A few moments Alam na pa. Siguro news nito. Sa labas po.
Saan po ito? Ma'am, okay na po yun. Sige po. Last call, Lisa Jacobe. Number 7. Natapos na natin yung giring nyo ng lisensya. Tinapos tayo ng alas 12. Nag-umpisa tayo ng alas 8:30. So ayun guys, natapos din tayo sa wakas. So ayun, mabilis lang naman siyang na-release. Tinapos tayo ng saktong alas 12. So ayun guys, bawi na tayo. So sabay na lang natin ito i-discuss. 1 hour later. So ayun guys, nakauwi na tayo ng bahay. At pag-usapan natin guys yung yung mga expenses natin. At kung ano yung mga nabago sa sa LTO. So bale yung pinaka-OR niya guys is ganito na siya. So parang Xerox copy lang 'yan. So hindi na siya katulad dati ng ng parang para siyang resibo. So ayun guys. So ipa-flash ko dyan sa screen guys kung ano yung mga nakasulat dito. So bali ang mga nakalagay lang naman dito is yung ating pangalan, yung address, tapos yung mga yung mga transaction saka yung yung binayaran natin. So ang binayaran pala natin guys sa LTO, so nakalagay dito is 585. So yung sa kabila naman guys, itong isang papel. Ito yung pinaka-account natin guys sa LTO client account. So nakalagay din dito yung pangalan, LTO client ID, yung one-time password, tapos yung expiration ng password. So ang duration guys ng password niya guys is 24 hours lang siya. So yun. Bali kinabukasan pa guys siya mag-expire. So nakalagay diyan guys. Yan, basahin na lang guys, ilalagay ko na lang yan sa screen. Nakalagay, Dear customer, to activate your LTO portal online account, please open the web page portal.lto.gov.ph and click the login button. So ito guys yung online registration nila. So bago tayo pumunta guys sa LTO is mag-login muna tayo dito. So sa case ko guys is hindi ako nakapag-login dahil nagkaka-problema guys yung yung web page ng ng LTO. So akala ko guys is pagpunta ko doon is mag-online pa ako. So hindi naman na ako pinag-online guys. So dahil siguro guys is may problema yung system ng ng LTO. So tutuloy ko lang guys.
Encode your LTO client ID in the field email or LTO client number and the one-time password in the field password. On clicking the sign in button, you can set your own new password for your account. So yun guys, after login with your password, please also consider to set an email address in your profile. Only with a valid email address it is possible to restore your account in case you forgot your new password. In case you need any assistance, please use the email clientcare at lto.gov.ph to contact LTO client care. Yung pinakahuli guys, yung important notes, the password printed on this document will expire after 24 hours and can only be used once. Please activate your account in time. This can also be done on your smartphone or any device that has access to the internet. So yun guys yung nakalagay. So tapos yung pinaka resibo natin. So nandiyan naman guys, nakalagay dyan yung di ko alam guys kung bakit ganito yung ano nila ngayon, yung pinaka OR nya. So nakalagay dito yung petsa ng kung kailan na-release yung ID card natin. So yan, nandiyan siya guys. So bukod sa 585 na binayaran natin sa LTO, is nagbayad din tayo sa medical. Ang kung di ako nagkakamali, 550. So yun guys. So nakatipid lang tayo guys sa sa testing ng blood type. So dahil alam ko na yung blood type ko guys, is hindi na tayo nagpa-test. So another 150 rin yun guys. So all in all guys, kung wala ka pang alam sa sa blood type mo, is nasa 700 guys yung sa medical. So may advice ko sa inyo guys, kung alamin nyo na dapat guys yung blood type ng ng dugo nyo bago kayo pumunta doon para makatipid tayo guys. So yun lang. So i-discuss ko na rin guys yung yung nabago dito sa license card natin. So ito na yung bago natin guys. So kung napapansin nyo, yung restriction code niya is hindi na siya 1, 2, 3. So yung restriction kasi ng lisensya natin guys is 1, 2. Pero tong nakalagay na restriction guys is meron na siyang alphabet. So nakalagay dito is A, A1, B, B1, saka B2. Bali tatlo guys na restriction tong nakalagay. So ipapaliwanag ko lang guys kung ano yung mga restriction na to. So nandito lang yan sa likod. Basahin muna natin. So yung A guys is motorcycle. So pag A yung restriction mo guys is motorcycle, yung pwede mong imaneho, o yung single. So pag may A1, ito yung guys, yung tricycle. So ayun. Tapos yung B, yung up to 5,000 kilograms GVW or 8 seat. Tapos yung B1 up to 5,000 kilograms 9 or more seats. So ayan guys, ito yung mga 4 wheels na guys. Pag B guys, ito yung yung 8 ang upuan, yung 8 seaters. Katulad ng kotse. So ayun. Yung B1 guys is 9 or more seats. Tapos yung B2 nakalagay dito is goods 3,500 kg. Hindi ko alam guys kung anong ibig sabihin ng goods. Nakalagay kasi dito guys is goods. Siguro ito yung itong goods na to, ito yung
nagbibiyahe ng mga ng mga delivery. So malamang baka ganun nga guys. So hindi ko sure guys kung ano tong goods na to. So nakadagdag kasi to guys sa sa restriction ng lisensya natin. So ipapakita ko guys yung kaibahan nung naunang license card natin. So yan, nandiyan nakalagay. So 12 lang ng restriction code ng lisensya natin. So hindi katulad tong bago guys. Is meron na siyang A1 kaya B1. So ayun na guys yung yung nabago sa LTO. So pagka mag-renew ka guys o kukuha ka ng lisensya at motorcycle lang yung restriction na kukunin mo guys is nasa A lang siya. So pag A1, so pinaghiwa-hiwalay nila guys, yung nila yung yung restriction. So hindi na katulad dati guys na kapag kumuha ka ng restriction code na 1 is ang pwede mong i-maneho guys is lahat ng ng private vehicle na. So malamang guys is ginawa nila itong bagay na to para kasi pag kumuha kasi tayo ng lisensya guys, pag sinabing restriction 1 is hanggang yan, hanggang tawag ito, hanggang 4 wheels na yan guys. So ang ginawa nila ngayon guys is pinaghiwa-hiwalay nila. So pag single, tapos pag may sidecar, so tricycle. So yun guys. Tapos pagka pagka 4 wheels, so meron siyang B saka B1. So hindi niya siya isahan guys. So pinaghiwa-hiwalay siya. So malamang ang ginawa ito guys para yung may mga sasakyan at kung gusto nilang kumuha ng is naka-specific lang siya guys, naka-specific lang siya ng kung ano yung kukunin mo o dinadrive mo para sa pagkuha ng lisensya. So malamang siguro guys ganon. So ayun lang guys yung pagkakaiba at mapalad tayo is hindi tayo baguhan sa pagkuha ng lisensya. So ang mga mahihirapan kasi ngayon guys yung mga bago pa lang na kukuha ng lisensya. So sa student pa lang guys is gagastos na sila ng ng almost 10,000 para sa lahat ng testing na gagawin. So mag-undergo pa kasi tayo ng ng driving lesson. Depende guys sa sa dinadrive mo o minamaneho mo. Tapos guys is i-actual ka nila guys para sa driving. Para malaman nila guys na talagang marunong kang mag-drive bago kanila issuean ng lisensya. So ganun lang guys. So ayun. So guys, uulitin ko lang yung yung step ng pag-process natin. So bago tayo pumunta sa sa mismong LTO office. So pumunta mo tayo sa pinakamalapit na medical center na accredited ng LTO. So wag tayong basta-basta guys na pumunta sa kung saan medical center. So meron lang din kasi guys na accredited yung LTO. Mostly naman guys yung mga accredited ng LTO is nasa lang naman guys, nasa malapit lang din naman sa LTO office. So ayun. So yun nga guys ang unang step. So kasi hahanapan din tayo guys pagpunta natin sa LTO. So mas mabuti na guys yung advance tayo at alam niyo na yung gagawin. So yun guys. Tapos kailangan guys dala-dala niyo yung yung old license, driver's license to guys. So ayun. So kailangan din nila yun guys. So yung numero guys, yung number ng ng lisensya is sadali guys at kunin ko. So ayun guys, ito yung old ID license natin. So ito guys, binutasan na siya. So ayan. Para hindi na natin siya pwedeng gamitin. So ang kailangan nila dito guys, tong license number natin itong nandito. Tapos yung nasa likod, itong serial number niya guys, itong nasa likod. Ito yung kailangan. Tapos yung nasa harap, yung license number guys. So ayun lang naman.
So kailangan dala-dala nyo ito. So ayun guys, ganun lang kadali. So pagkatapos ng medical, pumunta na tayo sa sa information desk ng LTO. So kukuha tayo ng form doon at bibigyan na natin yung medical certificate natin saka yung old license natin. So ayun, tapos bibigyan ka ng ng officer ng application form at fill upan natin yon. Then balik natin sa kanya. Tapos bibigyan tayo ng number para sa pila natin. So nasa 30 minutes din yung yung pag-aantay natin. So ang susunod guys na step is pupunta tayo sa window 3 para ibigay yung application natin for processing. Then mag-aantay na lang din ulit tayo guys, natawagin tayo para magbayad guys sa cashier. So sa window 7. Pagkatapos guys ng ng payment is dadalhin tayo sa window 9 para sa sa picture taking. Kung meron kang gustong baguhin sa license mo. So ayun. So ayun lang guys. So konting hintay lang guys. At mag-release na natin yung ID card natin. So hindi katulad dati guys na na mabalikan pa natin ng after a weeks. So ayun guys. So ganun lang kadali guys yung pag-renew ng lisensya. So sa mga sa inyo, yung mga curious diyan na hindi pa nasusubukan na mag-renew at umaasa pa rin sa mga fixer. So yun guys, mayroon na kayong idea. At kung nagbabala kayo guys na na mag-fixer, so additional expenses pa yun natin guys. So hindi ko alam kung magkano yung mga singilan sa mga fixer. So ayun guys. So sa mga may katanungan lang guys, comment down lang sa comment section. So sasagutin natin kung kaya natin sagutin. So ayun guys, yung binabanggit ko pala guys kanina na na bagong guidelines ng LTO tong darating na Oktubre. So wala pa akong idea guys. So ayun, mag-research muna tayo. Tapos pagka magkaroon tayo ng time guys is di-discuss natin yon dito sa ating channel. So ayun guys. At tatapusin ko na sa part na to. At sa mga bago dyan guys, paki-subscribe yung ating subscribe button at paki-hit na rin ng notification bell para maging updated kayo kung may video pa tayo na i-upload. So ayun guys, maraming salamat at pagpalain nawa kayo ng puwang may kapal at ride safe palagi guys at paalam.